malawakang reforma sa K-12 curriculum. Sinimulan na rin ang pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Radyoman Chanel Salazar. Sean. RMN Live Report! Inaayos na ng Department of Education kasama ANSHED at TESDA ang K-12 curriculum para tugunan ng isyung hindi panganda sa trabaho ang maraming senior high school graduates. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na mula sa 33 asignatura ay 5 na lamang ang magiging required subjects. Ang iba ay gagawing electives para mabigyan ng mas maraming pagpipilian ang mga estudyante at hindi kakahon sa iisang track. Sinabi ni Angara na mahalaga ang flexibility, lalo na sa panahon ng artificial intelligence kung saan maaaring pagsabayin ng skills training at academic subjects. Palalakasin din ng DepEd ang ugnayan sa industriya para masigurong tugma sa trabaho ang kasanayang tinuturo sa paaralan. Dagdag pa ni Angara, palalawigin ang job immersion mula sa 300 hours hanggang 640 hours o halos isang semester ng aktual na karanasan sa trabaho. Criticism, masyadong cluttered 33 subjects. Ginawa na lang natin 5 required subjects. Tapos yung rest, parang electives na nung bata. Tsaka hindi natin kinakahon yung bata na vocational ka, vocational subjects ka lang. So kasi in the age of AI, kailangan may flexibility tayo eh. So pwede siya mag-vocational, so skills, pwede rin siya mag-academic subjects. Pwede niyang haluin yun. Tapos pangalawa is yung closer linkage with industry. So yung sinasabi nila na hindi job ready yung graduates ng K-12, this will take care of that. From 300 hours maximum dati, gagawin na natin 640 hours, which is almost 1 semester of job immersion. Naniniwala ang DepEd na ang mga pagbabagong ito ay maghahanda sa mga estudyante para sa trabaho o kolehiyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.